Friday, April 26, nasa work ako noon. Lunchtime namin. So, bago ako magsimulang mag-lunch, nag-check lang muna ako ng email. Nagulat ako noon kasi may IRCC email ako, yung OA nagulat. Tapos nasa iisang table lang kami nung lead hand namin. Tapos tinanong niya ako kung PR na kayo, sabi niya. Tapos unsure pa ako noon, pero nararamdaman ko talaga na yun na yun. So sabi ko, hindi ko pa alam. Hindi ko pa kasi inopen yung email. Then pinakita ko sa kanya, sabi niya, yan na yun, sabi niya. So sobra lang yung tuwa ko, parang ayoko na nga mag-lunch noon eh. Tinawagan ko that time si husband at nakita na pala niya, pero di pa din niya yun inopen. Tanda ko 11 in the morning yun. Actually, patungkol lang muna yon sa ECOPR namin na ang sabi ay available na ito to download. Kaya bitin yung nararamdaman ko din that time. Sobrang saya somehow, pero alam niyo yung parang nakahang ka pa. Kasi wala pa naman yung golden email. Pag-uwi ko noon sa bahay, 7 p.m., sabi ni husband ay may email ulit ang IRCC. So yun nga, 4 p.m. nag-email pala sila ulit. Kay husband na nag-email kasi siya ang principal applicant. Ito na nga yung golden email. Sobra lang napasasalamat talaga kay Lord. Madami na din kaming hirap bago pa kami makarating ng Canada. Mula documents, lahat. May mga battle din kami dito sa Canada na tahimik lang namin na nilalaban. Kaya napawi din kahit paano ang mga iyon. Nung ma-approve kami in 5 months from AOR. Somehow, wala na tayong alalahanin ng mga documents, status, etc. Thank you Lord talaga. Hangad din po namin ang approval na matagal nyo nang hinihintay. Mapa-peer application man yan or study permit, work permit o ano ba ang application dito sa Canada. Magdasal lang po tayo lagi at sa tamang panahon, ipagkakaloob din niya ang inyong mga dasal. Naalala ko yung eksena sa study room ng anak ko nung panahon na nag-aayos kami ng aming PR application sa Pilipinas pa lamang. Ilang araw ding walang ligpit-ligpit yan. Pinag-aralan namin ng husto ang proseso. Lahat ng mga documents, sinigurado namin na matagal pa ang expiry date bago man lang kami ma-review within 3 to 4 months ng IRCC. Since 3 to 4 months upon submission, saka pa lang i-assess ni IRCC ang ating PR application, pinlano naming mabuti kung kailan ang best time to submit our PR application nun. Pati nga ang aming location at magiging situation once makaland na kami ay naging parte ng aming pag-strategize sa aming PR application. Since walang public transportation sa aming area at wala din naman kaming sasakyan pa, na-imagine namin yung struggle kapag kailangan na namin magpaulit-ulit ng mga documents na na-expired na. Kaya amin itong iniwasan para di na masakit sa banks, di ba? Ayaw na kasi namin na magpabalik-balik pa ang mga documents once kami ay ma-review na sa kadahilan ng expired ng mga ito. Bukod sa kakain pa ito ng oras at panahon, magastos din ito pag nagkataon. July 28, 2023, PR application submitted. Ito na ang tamang panahon na napagdesisyonan namin na i-apply na din ang PR application dahil pasok pa ito sa 3 to 4 months ni IRCC bago kami ma-assess at by then hindi pa expired ang nomination ni husband at matatagal pa ang expiry date ng aming mga documents. November 30, 2023, inside Canada na po kami. Receive namin ang AOR at ang biometrics instruction letter. As expected, dumating ang aming AOR ng November 30, saktong ika-4th month upon submission. December 22 naman kasi may expired ang nomination ni husband. Same day namin na-receive ang biometrics instruction letter at since kami ay nagbayad na sa Pinas pa lang ng aming biometrics fee, somehow nakatulong din ito na mabawasan yung panahon sa proseso ng biometrics since bayad na nga. Kaya request na lang ang aming na-receive. Kung kayo po ay nag-submit o magsasubmit ng inyong PR application on or after June 14, 2023, kayo po ay kailangang magbayad ulit at magbigay ng inyong biometrics in support of your PR application. Kahit na po tayo ay nagpa-biometrics na noong nag-apply tayo ng ating work permit. December 9, 2023, medical pass na and then naka-receive na rin kami ng PAL. December 22, 2023, biometrics done. So, same day, nag-appear ito sa aming GC key. Medyo natagalan kami sa aming biometrics
talagang struggle is real pag wala ka talagang sasakyan dito sa Canada. So, salamat sa tumulong sa amin para kami ay masamahan sa Fredericton nung time na yon. January 22, 2024, na-receive namin ang latest update sa aming final decision sa GCKey. Once may ganitong update na po kayo, asahan nyo po na Portal 1 email na ang next na ma-receive ninyo. March 12, 2024, called IRCC to verify our application status. Ang tagal na kasi, almost 8 weeks na since last update, wala pa din kaming Portal 1. Nung makausap namin ng agent sa IRCC, sinabi niya na nag-send na daw sa amin ng Portal 1 ang officer na may hawak ng aming application noong January 23, 2024 pa. So sabi namin wala kaming natatanggap na Portal 1 email. Kaya nag-reach out siya sa responsible visa office na may hawak sa application namin, which is Sydney, Nova Scotia. Hintayin na lang daw namin na mag-email ulit ito ng Portal 1 sa amin. March 20, 2024, created PR Tracker account. Dito mas detalyado ang information na kailangan natin sa ating PR application. Kaya ako nga ay nag-create na din ng account. Dito ko din napag-alaman na may COPR document number na din kami at ito ay mag-e-expire bago mag-expire ang aming IME or Immigration Medical Examination. Ililink ko po sa description box ang aming video patungkol sa kung paano mag-create ng PR Tracker. March 21, 2024, I emailed Visa Office. 9 days after our call to IRCC, wala pa din kaming nare-receive na Portal 1. So, kaya nag-decide na akong mag-email sa Visa Office ng aming information. March 27, 2024, PR Portal 2 receive. After 4 business days, naka-receive na kami ng PR Portal 2. Kami ay nagpunta na agad sa isang Canadian drugstore kung saan sila ay nag-o-offer ng photo services. At ayan nga si husband. So, in-upload na namin kaagad ng aming mga photo in a digital format. Ito kasi ang gagamitin nila para sa ating PR card. Pinrovide din namin ang aming current mailing address. Dito naman nila imi-mail ang ating mga PR card. After 21 days of waiting, April 26, 2024, golden email received na. Dumating na ang aming pinagdarasal gabi-gabi, ang aming PR approval. Madaming pagkakataon na nabibitin yung kasiyahan namin, pero finally, eto na nga. 6 months na kami dito sa Canada, pero sa totoo lang, di pa totally nagsisink in sa akin na andito na talaga kami. We hope and pray na makamit nyo na din ang inyong ultimate goal dito sa Canada, ang inyong PR approval. Nga pala napag-alaman din namin na na-transfer kami sa Etobicoke, Ontario Visa Office from Sydney, Nova Scotia. So, bale si Etobicoke ang nag-issue ng aming PR. Before I end this video, pro tip lang po, based sa aming experience, aralin nating mabuti ang proseso ng ating PR application, ang processing time nito, at bantayan din natin o i-check natin ang mga expiry dates ng ating mga dokumento bago natin ito i-submit. Nang sa ganon, maiwasan natin ang ma-expire ng documents na pwedeng makadelay sa ating process at makatagdag sa ating gastos. So thank you again for watching. See you on the next one. Pray lang tayo lagi and choose to be kind. Bye-bye!